Magandang hapon. Attorney Rowena Guanzon po sa Usapang Matino. Ang bisita po natin ngayon ay dating OFW na IT sa Singapore for 20 years. Ito po, pag-uusapan natin ngayon ang buhay ng OFW, epekto ng digmaan, at sa current events naman, magaling ito siya. No? Dati itong champion sa Battle of the Brains at matagal ho siyang naging OFW sa IT sector at bumalik na rin siya sa Pilipinas noong 2004 at ngayon ay consultant po siya sa ilang mga ahensya. Kaya welcome natin si Mr. Ryan Perez Dumdum. Alright. Bisaya din po ito, kaya huwag kayong mahiya dyan, ha? So, taglish lang tayo kay ang audience natin dito, Ryan, ay mga OFW. Ayan, At syempre, ang makatulad mga nakikinig din po sa atin sa Facebook. So, anong ang reality ng buhay ng OFW? Kahit saan man siya sa mundo, sa ngayon na may digmaan, ano kaya ang reality ng buhay niya? Well, ang nangyayari talaga kapag ikaw ay OFW is normally naiisip mo mas maganda ang buhay mo dun sa labas kaysa sa Pilipinas. Problema, wala ang inyong mga yung support structure mo, yung mga family, yung mga relatives and all that, no? And yung isang problema, kung nandun ka sa lugar na natatamaan ng digmaan, syempre nagtataasan yung presyo, hindi naman tumataas ang sweldo. Oo, kasi may kontrata yun. Yes. Oo. So, okay lang kung maraming social services like Singapore. Yes, may mga gano'n, no? Yung mga libre, katulad nung nag-pandemic, libre yung, ang daming ginawang libreng mga, kunyari, vaccination, etc. So, those kinds of Tapos things. ang Singapore, nagpasundo ng kanilang OFWs. Yes, yung kanilang OSWs, overseas, tawag overseas nila? Singaporean Overseas workers. Singaporeans. Kaya salamat din at dinala nila pabalik ang ilang Pilipino natin doon, Yun. galing sa UAE. Ayun, dahil sa pagtaasan ng presyo at pagtaas ng dollar sa peso o pagbaba ng peso, wala ring pakinabang ang OFW dito, palagay mo. Kasi mataas nga ang exchange rate, pero Malamang nangyayari sa ibang kaso kasi talagang may mga umuuwi na, napauwi, siguro nagsara yung mga kumpanya, tapos ayun na nga, yung iba yung nag-avail ng ability to come home, ayun, umuwi na. So syempre, walang napapadalang remittances. So kawawa ang pamilya nilang nangangailangan ng remittance. So wala nang nag-stop supply. ang income at wala namang sinasabi ang gobyerno natin na yung pinauwi nila o repatriated nila ay meron silang binibigay na subsidy o ayuda. Walang ganun. wala tayong narinig na ganun. Walang ganun eh. Meron po talaga tayong long-standing structural problem kasi dito sa Pilipinas. I think hindi masyadong napag-isipan dito sa Pilipinas na magkaroon tayo ng maraming trabaho para sa ating mga mamamayan. Kaya ang nangyari, ang daming mga Pilipino ay napuwersang maging OFW in the first place. So we export labor. We export labor. We don't ask companies from abroad na pumasok sa Pilipinas at mag-set up ng mga pabrika at mga opisina para magkaroon ng trabaho, ng sobrang daming trabaho para sa mga Pilipino, para hindi na kailangan mag-abroad. Ang nangyayari... But with the high rate of corruption, foreign direct investment, of course, Ayun na went nga. down, di ba? So, Yes, ideally, dapat ganun ang ginagawa ng gobyerno natin. Noon pa. Noon pa Hindi ba? dapat, oo. But ever since si martial law, sa kay Ferdinand Marcos, tatay ni BBM, ay ito na yun. Nag-start na ng export ng labor, lalo na ng nurses. Ayun Doon na nga sa Sa United US. Arab Emirates at sa US. Kaya nakita nila na it's easier pala to send our Filipinos abroad to work and send in money rather than inviting investors to oo. come here and stimulate businesses and create jobs. Di ba? Pero mali eh. Kasi nasabi nga ni Orion, structural itong depekto na ito. Sa tagal na ba naman ng panahon, wala man lang tayong administration na nakapag-succeed ng pag-invite ng maraming foreign direct investments. Sa panahon po ni former President Rodrigo Duterte, ang foreign direct investment ay around 100 billion. Pero sa panahon ni BBM, bumagsak by 40.5%. O sa ngayon ay 500 million na lamang.
Nako. Na kaya ang wala na pong foreign capital, ano? Wala masyado. Oo At nga. ang mga may capital na Pilipino ay baka itaas nila ang interest rate. Oo nga. Oo. Pag tinaas nila ang interest rate, bakit ka pa magninegosyo sa lugi? Oo Hindi, nga, ilagay mo na lang sa bangko kung itaas nila. Ito nakikita ko, attorney, no? Parang kasi nakikita ng ibang tao, uy, may mga pumapasok na remittances. So nakikita nila yung remittance figures. Hindi nila naiisip, teka lang, pag pinarami na lang natin yung mga trabaho, kahit na ba sabihin natin mga foreign companies yan, yung mga companies na yan, nagke-create ng livelihood para sa mga tao, tapos yung family structure sa Pilipinas hindi nasisira dahil yung mga magulang na may mga anak ay hindi na kinakailangan umalis at maging malayo sa kanilang mga pamilya dahil nandun sila. Tapos yung expenditure ng mga pamilyang yan nasa Pilipinas. Correct. Tapos nagbabayad ng taxes yung mga yan. 'Di ba? Nagbabayad ng taxes naman yung mga foreign companies niyan dito sa Pilipinas. Yung nangyayari dun sa remittances nga nakikita. Pero yung invisible, yung tinatawag nating yung under the iceberg, yung below the iceberg. 'Di ba? Yung tip of the iceberg nakikita natin. Tapos pero sa ilalim ng iceberg may mga nakatago. Yun yung mga taxes, yun yung mga local expenditure na nangyayari. Yung nangyayari na yan, nasa labas ng bansa nangyayari. So yung mga OFW na nasa ibang bansa, syempre kakain yan. Saan sila gumagastos? Bumibili sila ng kanilang pagkain, gumagastos sila sa ibang bansa. Yeah. Nagbabayad sila ng taxes dun sa ibang bansa. Yung mga kumpanya na kung saan sila nagtatrabaho, nasa ibang bansa. Kung sa Pilipinas sana yun, mas malaki sana ang kinita ng Pilipinas. Oo, pero Di ba? ever since nga martial law, ito na yun Di ba? Ayan na Imagine nga in the 1970s, ito na yun. At ini-encourage pa. Kaya kasi wala ngang trabaho dito. Ngayon, itong digmaan Orion, mukhang nung simula sabi ni Trump, this will not last 2 weeks. Iran will not last 2 weeks. Ano palagay mo? Anong current events ngayon? Ano nang nangyayari na? Well, ngayon mukhang may sinasabi silang ceasefire daw no? Pero syempre humaba yung digmaan 40 days na yun. 40 days na kasi mukhang nagkaroon sila ng pagkakamali dun sa kanilang intelligence. Ang naririnig ko galing sa mga Israeli yata, wrong information yata nakuha nila. Kasi nakita nila na dun sa Iran mismo, nagkakaroon ng mga protesta. Di ba? May mga taong, yung bang ayaw nila sa kanilang gobyerno, nagpo-protest na sila. So naisip ng mga taga-Mossad, time to strike na ito. Akala nila magre-regime change. Yun ang akala siguro. Yun ang purpose ng Israel at US. Magre-regime tao ay aalsa, no? Yun. Parang Venezuela, parang ganon. Akala nila na parang konti na lang mahuhulog na, kunyari ito nandyan na, konting ganyan lang, pitik lang, mahuhulog na yung, yung baso. Pero parang baligtad hindi nga, mali Mali yung reading nila, hindi nila ngayon, hindi ang mga tao, lalaban. Ang dami palang drones ng ng Iran, yung mga Shahed drones na yan. Ano Diba? ba yun? Parang ano yan? Parang kamikaze? Ganon? Walang tao yan Kasi yung kamikaze may tao di ba? Oo, Yung pero mga yun, Japanese pwedeng- dito, ano yan? Either automatic. Suicide drones. Suicide drone, ano yun? One per use. Wala namang tao sa loob. So, parang remote controlled, ano lang yan. Pero ang mga dami pala nila nun. Marami. Oo. Mga mura. Mura lang yung pag-produce. Yun ang sinasabi. Diba? Sa gerang ito, ang taas ng cost ng US at Israel compared sa cost ng war sa Iran. Yun. Ito kasi parang ang nangyayari, yung mga kasangkapan na ginagamit ng US at saka Iran, mga parang, alam niyo yung mga Lamborghini, yung parang gano'n, yung parang handcrafted, yung mga missiles nila, yung mga gano'n, luxury item. Tsaka kasi kumikita yung mga companies na yun di ba? Kaya nga dito sa Pilipinas, gusto na rin ng Chief of the Armed Forces dagdagan daw budget nila. Bakit sasali ka pa ba dyan? Ikaw talaga kuya. Gusto na nga natin matapos na di ba? Ay, no. Kasi nga, pag may digmaan, tataas ang budget, May di ba? mataas na budget, may pwedeng nagrereklamo makupit na ngayon na may mga tumututol na kahit sa Republicans nun kay Trump. Ayun na nga This is costing us money. The people are already protesting na this is not our war, sabi nila. This Ayun is na nga Israel's war, di ba? Exactly, exactly. So what does it look like sa palagay mo willingness naman ng Iran to end the war?
Nababasa mo ba yun? Well, what I can see is Iran wants a total cessation to the war. Ayaw nila ng parang ceasefire lang. They want total end of the war, but on our terms. So yung Siyempre. terms namin are, next time, wag nyo na kaming guguluhin. Kasi di naman kami nang gugulo sa inyo eh. Wag nyo na kami guguluhin. Oo, Trump, wag mo kung na mga Ukraine ganon, kasi oo. Iran, tama na. Ano ba yung Oo. mga nuclear weapons na yan? Parang wala namang proof. Kaya ginigira nyo lagi dahil sabi nyo may mga capacity to create nuclear weapons. Di Ay, ba? actually, ito, attorney, may nangyari. So, kaya nga medyo bastos yung nangyari ng sinimulan yung war nung Feb 28. Kasi they were in the middle, starting in February 2026. Ramadan. Meron silang, ongoing talks sa hosted by Oman. All about yung US and Iran na yung parang pinag-uusapan yung nuclear deal, no? So, umu-okay naman ng Iran na, sige, hindi na kami mag-enrich ng ganitong uranium, parang may limit kami o hindi kami lalampas doon sa limit na yan. We are opening up to inspectors. Parang, habang nag-uusap, parang, sige, okay, magkakaroon na tayo ng breakthrough. Tapos Oman was very happy na parang mukhang positive na. Parang I think at the very last minute, may sinabi silang okay yung progress ng talks. Bigla na lang Strike. Strike. Oo. So bastos, di ba? Oo. Yun yung nangyari. Pero ready na ang ating Armed Forces Chief Orion, ha. Nagland na ang 1,000 Japanese military for the... Yung balikatan yun. Alam nyo, itong mga optics na ito, hindi na po ito umaandar Ano to, sa tao Banzai? eh. Kasi hindi na po talaga maniniwala ang tao, General, na you can defend us in case of war. Kasi nakakatakot sa Iran. Sinabi ng Iran, di ba, Orion, na we are willing to fight on the ground. Oo, well, akala nyo, hindi kami magpapakamatay dyan? Defensive war nila yun eh. Oh, No? they're Defensive defending war. their country and their country. freedom, di ba? Oo. Kaya ito, part 2 ito ng Vietnam War para Ayun sa ang nga Amerikano. mangyayari. Oo. Kaya ngayon, protesta na naman ng mga Amerikano, di ba? This is where your taxes go. To the military arsenal against Iran. Asymmetric yung warfare na nangyayari dito. So nakikita natin, for example, yung mga pipitsugin, yung sinatawag nating murang drones galing sa Iran, no? Mga tipong $10,000, $20,000 yung cost ng mga drone na yan. Tapos yung yung interceptor missiles naman, yung mga nasa 2 million, 5 million yung yung Yun interceptor missiles galing yun sa dome. Oo. Kaya sabi yung na the Iron Dome. Yes, diba? yes. Na yung shape nun, pag tinira nilang gano'n, parang dome. Yan. Oo. Israel may ganyan. Amerika, Taiwan. Meron silang ganyan. Pero ang Oo. problema, how many interceptor missiles are there? Oo. Yung assumption kasi nila, missile against missile. Bigla na lang, boom! yung pala, ganon. meron palang para mga drones. Hindi bumaba sa ground. may drones. Drones. Maraming drones. Di ba? So, 20 is to interceptor 1. missile, 20 drones. 20 is to 1, 50 is to 1. Sometimes 100 is to 1. Lulusot. Parang ganun. Di ba? Kumbaga, ay mga langgam, lumulusot. Di ba? Yun. Kaya hindi na ito yung traditional warfare. Ano kaya tingin mo doon na sinasabi nila na tiniming din ito ng Israel kasi mag-eleksyon si Netanyahu? Partly yun. Pero parang ang lumalabas na kasi, kaya nangyari yung war na to. Dahil sa mukhang nagkaroon ng wrong information itong sa Mossad. Yung bang inoobserbahan nila yung mga protesta ng mga Iranian. Siyempre, di ba, pumunta sila sa streets, Now di ba? is the time. Parang Sabi na, ganon. okay to, kung tinira natin ng Iran, magtatapal yung This is regime. the time. Yun Pag pinatay natin si ganito. si Ali Khamenei. Wala naman. They'll be, mapipilayan sila. May anak pala. Oo. And they have a huge bench of would-be leaders who are willing to come in. Oo. Pag may namatay, may papalit. Pero yung Ganon mga tao, yung mga Iranians, yung kanilang capacity for sacrifice, grabe, ha? They're an ancient civilization. They were Zoroastrians. They were Zoroastrians, yeah? Di ba? Oh, yes, Ancient, more ancient than
the United States. Oh, inako, ano ito, 200 years, 300 years lang. Eh, ano lagi to? sila ina-attack, di ba? Oo. Na-attack sila They are lagi. an old civilization. Ba't lagi sila ina-attack tapos hindi sila nai-enslave? Yun na nga Na-enslave sila. Pero, because of Zoroastrianism, I think that is the a major reason why their culture survived. Because Yeah. nai-enslave sila, tapos parang kino-convert nila yung kanilang conquerors. Di ba? Kasi Actually- pambira itong Iran eh. Well, sa Bible sila yung yung mga Persians, sila actually yung tumulong sa mga Jews. Oh. So, even the military might of Iran, of Persia noon, was very advanced. So, Also, ito mga diba? kababayan, itong history ng Iran, matagal na talaga ito ina-attack ng ibang nations eh. Pero, ang tatag, kasi yung mga tao, innate sa kanila, nasa loob na talaga ng kalooban nila, na kailangan mag-survive sila as a people. Kaya ang lakas nila. At ang I wonder, kung kumusta ang ano doon, siyempre may gutom doon. Ay, oo, Gutom yun, oo, di ba? Pag hindi naman makadeliver na ng mga pagkain, di gutom. Di ba? Oo. Well, the rest of the world is also going to Oo. go through that. Kasi Kami nga, din dito, BBM, gutom na. kasi itong, BBM, sir, itong, yung taxi driver ko kanina, 18 hours on the road, ang take home pay 500. Nako, May grabe. magkanong bigas, 600, 67 nga yung maganda-ganda. Pero gutom talaga ang dinadanas ng buong ng mga katauhan, kung sa Bisaya pa, sa kalibutan, especially in the Philippines, is a poor country. Gutom talaga dahil sa digmaan na ito. Kasi nakita ko yung report ng ADB ba yun, na they listed 15 countries who are most at risk Most sa digmaan na vulnerable. ito. Oh, yan na nga. Most vulnerable. Samang Pilipinas At isa doon. doon ang Pilipinas. Ay, nako, grabe. Dahil sa kanyang ating fragile economy at ang ating 90% dependency on imported oil. So, number one is, of course, the imported oil. Plus, yun na nga, we are so dependent on OFW, sending out OFWs. Yes. So, yung problema natin, yung mga taong, ang karamihan pa sa mga OFWs natin, nasa Middle East pa, or rather sa West Asia. That's the more Yes, correct term ang tawag. yeah. West Asia. Ang dami sa mga tao, nandun sa area na yun, kung nasaan yung digmaan. And ang lumalabas, syempre, vulnerable talaga yung mga taong, mga Pilipinong nandun. Umuwi na nga yung ilan, di ba? O yung iba, hindi nakakapag-send ng pera. Yeah, because you maybe their employers also stop businesses. Nag-stop or wait muna, basta kakain muna tayo pero hindi muna tayo makakapagpasweldo, etc. May mga ganong problema. Or paminsan yung mismong remittance networks are having problems. No? Pag sinasabi ni BBM na wag na mag-alala, papunta na ang ating binili galing sa Serbia, lalo akong kinakabahan. Kasi ang ibang scientific yung basis ng pag-compute ng vulnerability ng economy, based on naman facts and numbers. Nakalagay dyan, we are one of the 15 high-risk vulnerable economies dahil dito. At ang malala pa, na ngayon, papunta na tayo sa rasyon. Ayun na nga eh. Kasi di ba 60 days lang ang supply? Now, 40 days na tayo. Ang gasol, magkano ba yun? May nagsabi sa akin dito kanina, ang gasol, 1.8. Dati daw ay 1.6, dati 800. So, kahit na mag-uling ka, kasi napabili ako ng ilang sakong uling agad eh. Nabili ko pa at 300, ngayon ang uling ay 700 na isang sako. Sabi ko, wag na lang magluto. Pilipino, kawawa na. Bibukas na lang ng dilata, abay kawawa na talaga mga tao. Paano na lang yan, mga bata? Ang ano natin sa gobyerno natin, Orion, is dapat may plano siya na anong extent ng kanyang subsidy para mabuhay ang mga mahihirap na makakain ng 3 meals a day. Kasi sa ngayon, ang subsidy lang na iniisip niya, bibigyan niya yung driver ng 10,000 eh. Ano yun?
Baka next month wala na yun. Now, obviously, for me, no, I feel na, of course, subsidy is just yung tinatawag nating stopgap measure. Temporary. Diba? Ano yan? Temporary band-aid solution yan. So, kinakailangan talaga ng structural changes sa ating ekonomiya. So, kinakailangan nating maging mas focused sa job creation. Kasi, yung taxation natin, saan ba nanggagaling yung taxes na nakuha ng gobyerno? Siyempre, economic activity. Pinakamataas tayo sa Asia ng VAT eh. Ayun na nga eh. 12% eh. Oo. Baka nakikinig dyan ang kaibigan ko na si Vatman. Pumayag na po kayo, sir. ES. Naibaba na natin yung VAT at talagang gapang na po. Gapang na po talaga ang Pilipino dyan sa VAT. Di ba? Oo nga eh. So, ano Oo. pang mga suggestions mo? So yung sinasabi ko, yung structural changes, so kinakailangan natin maging talagang bukas sa pagpasok ng investors para yung focus natin sa job creation nandun. Para alam natin na hindi talaga tayo pwedeng umasa na laging nagpapadala ng OFW sa ibang bansa. Kailangan ba doon Diba? para magbukas to investors? Kailangan ba ng constitutional amendments? Yes, kinakailangan talaga yan. Kasi ang nangyayari ngayon, although may mga ginagawang steps for circumvention, kasi nga may actual provisions nandun sa loob ng saligang batas natin, no? Lalo na't nasa Article 12, no? Article 12 Section 10, Article 12 Section 11. Meron pang iba, no? Maraming ibang mga articles na naka-hard code. And kahit na gumawa tayo ng, let's say, yung PSA, yung Public Services Act, which is trying to circumvent yung mga normally tinatawag nating utilities, na sabihin hindi sila utilities. Hindi sila utilities ha, so exempted sila dun sa Article 12 Section 10, Section 11, sorry. So, ang inaano natin is, circumvention to, pero ang problema, right now, merong panukala sa loob ng, may complaint na final dun sa loob ng Supreme Court na kini-question ang Public Services Act. Oh, that is unconstitutional. Eventually, when the Supreme Court will act on this in favor of the complainant at nangyari ay napawalang bisa ang Public Services Act, immediately, yung mga kumpanya na nakapasok sa Pilipinas based on the exemptions created by that law, they will be, para bang yung rug is, yung carpet tinanggal sa kanila, pulled under their feet. Yun ang mangyayari sa kanila. So, kaya kinakailangan lang natin tanggalin talaga yung anti-foreign investment restriction sa loob ng Constitution kasi yun yung naging sanhi kung bakit nahihirapan tayo makakuha ng investors. Grabe. Diba? Isa na namang future na topic natin yan. Constitutional amendments with Mr. Ryan Perez Dumdum. Mga kababayan, ito pong digmaan na ito ay contrary to the promises of the BBM administration, ay tila hindi po ito huhupa sa madaling panahon. At ang mga supply ng gasol, diesel, gasolina, kahit tanggalin mo pa yung excise tax sa gasolina at sa diesel, ay mataas pa rin ang presyo. So, ang ating gobyerno, atin naman pong panawagan na stop na po yung pangungurakot nyo. At yung unprogrammed funds, ay wag na po ninyong gastusin yan, Mr. President, para naman po, meron naman po kayong pang-subsidy kahit ito ay safety net lamang. Kahit sa pansamantala itong taon na ito, ay sana pwedeng hindi na lang magbayad ng income tax yung mga nag-earn ng below 1 million. Lalo na po yung mga government employees. At yung sinasabi nga dyan sa Senado, tanggalin na muna ang VAT, ang 12% VAT na yan dahil na yun po talaga ang laking pahirap din sa atin dahil tumataas ang bilihin dahil sa ating 12% VAT. Lahat naman po ito ay pansamantala lamang pero ang importante po mabuhay ang Pilipinong maralita na may decency naman. Wag naman po na iayuda nyo sila ng mga bigas na inaamag na. Yung mga ganun. Ang sakripisyo po hinihingi sa atin ni BBM ay matagal na po tayong nagsasakripisyo dyan. Yung mga pobre matagal na po. Hindi na po dapat ganun ang mensahe ninyo sa amin. Dapat po ang mensahe nyo sa amin ang inyong mga solusyon sa malaking krisis na ito. Ang sinasabi ko nga, pag hindi ito na-solve,
ni BBM. This is the nail on his coffin, figuratively speaking. So, for our next topic, we will be back here in Usapang Matino with Mr. Ryan Perez. Thank you, Ryan. Maraming Thank you. salamat. Maraming salamat, Attorney. Ito po si Attorney Rowena Guanzon, ang inyong lingkod.